Kaya sinimulan ko na kaya ba to? Bakit po? Marami pong namimintas dun sa 10,000 pag-asa. Or simply po, tama ka naman Ruben, isa lang ang pag-asa natin, ang Panginoon Diyos. Di ba? We are saved to the Lord Jesus Christ and with all respect, with all religions, ang pag-asa na sa Panginoon, di ba? Pero kaya natin plinay yung word na 10,000 pag-asa kasi maraming nawawalan ng pag-asa during the pandemic sa kanilang finances. And dun sa nagsasabing hindi kaya yung 10,000, unang-una, kaya na-inspire tong programa to, nagawa na natin. When I was speaker at nag-lockdown, nakita natin na hirap na yung ating kababayan, kaya pinasa natin yung Bayanihan 1. Under Bayanihan 1, lahat ng pamilyang Pilipino nabigyan ng 10,000, pero 2 gives, 5,000 at 5,000. So from the start, nung pinopose natin na magkaroon ng 10,000 pag-asa, hindi yan first time, second time sana yan. Kaya natin pinopose, nakita nating nagawa na. Ang naging usapin lang, whether it was in the past administration or this administration, sabi nila, wala nang lockdown, so hindi na kailangan yung GSMIL. Ang sabi ko naman po, tignan nyo lahat ng ahensya ng gobyerno, DSWD, DOLE, PhilHealth, etc. Lahat yan may pondo. Pag pinagsama-sama yan, pwedeng bigyan ng 10,000 lahat ng pamilyang Pilipino. Bakit hindi nyo tanggalin na yung red tape? Lahat ng pamilya bigyan na. Kasi hirap ang kababayan, pumila sa DSWD, pumila sa DOLE, pumila sa Agri, kung magsasaka, pumila sa health. Kung lahat naman po matatanggal yung bureaucracia, inamin po ng gobyerno na may pera. Pero ayaw nila yung style ng Bayanihan 1. Mas gusto nila na sa ahensya. Yun po ang dahilan na sinasabi kong kaya. Nandyan ang pera at pwede. Iba po yung hindi kaya, hindi po iba yung ayaw. Okay? So, bago natin pagpatuloy, meron tayong ditong ayaw, meron tayong gusto. Sino po ang gusto natin? Si Mayor Lani po ay sasama sa atin at babati din. Hello, darling. Thank you for joining us. Hi. So, Ayun na. ayan. Hindi ko sabing babati ngayon na, pero nandiyan ka na. Sige, bumati ka na ngayon na. Magandang Informal lang hapon naman po to, darling. sa inyong lahat. Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa ating pong selebrasyon ngayong araw na ito na may layunin na makatulong sa ating mga kababayan, mabigyan po no, ng Yeah. So, darling, assistance. 21 community volunteers. Wow. Iba-iba yon from an additional 2 youth volunteers. May Yes. 14 tayo na fire brigade volunteers and 13 security guards. But all of them, hindi to monthly fixed income. So whether or not may income, pag may sunog, pag may kailangang bantayan, yung youth ministries natin, yung community volunteers, nandun sila. Kaya natin sila binibigyan ng 10,000. At ako, alam nyo, malaya na tayo sa mga pananakop ng mga dayuhan. Pero marami pang estado o sitwasyon na gusto nating maging malaya tayo. At isa po doon, yung kalayaan marahil sa kamangmangan. Kaya po dito sa Taguig, grabe ang ating investment sa education ng ating mga kababayan, di ba? Gusto natin maging malaya sa kahirapan at gutom. Kaya ho sinusuportahan ng ating Senator Alan Peter Cayetano ang programang magbibigay ng puhunan sa mga masisipag po nating mga kababayan. And congratulations po sa inyong lahat. Ang tanging pakiusap ko lang po bilang mayor ng lungsod ng Taguig, na kinikilala niyo pong leader dito, na pahalagahan po natin kung anong ibinibigay sa atin, no? Napakahalaga na makita ng mga may magagandang loob na kung sino ang binigyan, pinagyayaman. Ang pinakaayaw po naming mabalitaan ni Senator Alan na ang pampuhunan na ibinigay, baka maidiretso sa tongitan. Baka maidiretso sa bingguhan, no? At maipambili mamaya, magtitipon-tipon kasama ang inyong mga kabarkada at magiinuman. Lalo naman po, ayaw namin mababalitaan, ipinang online sugal po yan. No? Gusto po namin sabihin ni Senator Alan na wala pong panalo pag sa bisyo po natin inilagay at iniasa ang ating buhay. Lagi po namin sinasabi, masarap tulungan ang mga taong tinutulungan yung sarili. So today, I want all of you to promise na more than the money, higit sa matatanggap ninyong salapi na pampuhunan, huwag niyo pong sasayangin yung tiwalang ibinigay sa inyo. At nagtitiwala po kami sa inyo, so we challenge you,
pagtiwalaan nyo ang mga sarili ninyo. Magtatagumpay kayo sa awa at biyaya ng Panginoon. So congratulations, Senator Alan, Thank and sa you. team na nagtataguyod ng 10,000 pag-asa. Maraming salamat po sa inyo. Join lahat. us muna, darling. And thank you very much. Sobrang gandang paalala yon. At eksakto naman pagdating mo, Love, kasi nga, kanina, hindi makapagsalita masyado si Jeff. Pero gusto ko malaman, Jeff, nung sinabi mong sana ipagpatuloy mo to, that meant much to me. Kasi alam mo, talagang maraming kritisismo eh. Di ba? Pag ang tao may fear or hindi nila alam or walang magawa, marami magkri-criticize. So explain ko lang sa inyo nga na nandyan yung pera sa gobyerno para sa lahat. Pero ibang style na gusto nila, respetuhin naman natin yon. So since hindi sang-ayon ang gobyerno na ipasa yon, so for example, yung libreng edukasyon, matagal, napakaraming senador panumpa ng tatay ko, tinulak yon. Kailan na lang nangyari yon? Nung panahon po ni President Duterte na pinasa yung free college tuition. Sa Taguig, napakatagal natin inambisyon yon. Kailan nangyari yon? Nung kay Mayor Lani. So maaring hindi po pinapasa pa yung 10,000 pag-asa nationwide kasi nga ang tingin ko 3 years during and after the pandemic kailangan pa yan para nga may booster, 'di ba? Para nga meron kayong pang jump start sa inyong mga kabuhayan. So having said that, dahil nga iba ang style ng gobyerno, may pera pero at may ayuda pero ibang style, pinapagpatuloy natin 'to sa pribado. So through yung mga donations at mga kaibigan at hindi po biro, 16,000 na po nabigay natin. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, 160 million na po in donations in 2 years, no? Ang natatanggap at napapamigay. Hindi pa nabibilang doon yung nagbibigay na sila lang na hindi na pinapadaan sa atin. Kasi marami po na nagmalasakit, gumawa din ng kanilang programa at hindi kasama dyan yung mga gobyerno katulad ng DSWD na katuwang din natin officially. Ito, private pa lang. So I'd like you to know, i-relaunch po natin yung programa pero hindi na sa Facebook page ko. At gusto ko lang i-explain sa inyo at gamitin yung opportunity sa mga kapatid ko, mga family and friends sa Facebook, bakit hindi? Kasi yung Facebook, community yan. Pamilya mo yan. At sa pamilya mo, marami kayong pinag-uusapan. Ang pinansyal, isang side lang. Pero hindi mo maiwasan, pagka yung 10,000 pag-asang programa ay nilagay ko sa Facebook ko, pati pag ang topic natin ay pamilya, pati pag ang topic natin ay edukasyon, pag topic natin ay health, ang post lahat ay tungkol sa 10K kasi nangangailangan. 'Di ba? So kumbaga sa isang taong nalulunod, syempre hindi mo pwedeng turuan ng iba, sagipin mo muna. So ang programa naman po talaga natin na 10K ay pangsagip at pang-ahon. So ang gagawin siguro po natin, ilalagay natin sa isang sarili po niyang site, whether sa Facebook or sa ibang social media, na panay 10K. Para lahat ng mag-comment doon, lahat ng nangangailangan, ma-address natin 10K. Para nga sa Facebook page ko, nila-live man natin kung kailan ako mismo ang nandun sa event, ay lahat ng ibang topic na importante sa atin ay nandyan. Ano po sabi sa Biblia, di ba? Man does not live on bread alone, di ba? But from every word na galing din sa Panginoon. So hindi man pwede pong panay tungkol po sa araw-araw nating pangangailangan ang nasa Facebook page po natin. Kasi kung ganon, hindi tayo magiging community. Magiging parang 5-6 tayo na wala lang interest, di ba? Although hindi to utang, ay bigay to. Kaya sabi nila, i-promise nyo na igagamitin nyo sa tama, di ba? Kasi yan ang bayad nyo sa amin. Di ba? Ang bayad nyo sa amin ay hindi pera, pero tamang paggamit. Bakit po? Kasi binabalikan po namin kayo. At pag maganda yung success stories, nakaka-inspire sa iba na sila naman magbigay. So, dun po sa mga nanonood, whether yan po ay 10 piso, 1,000, 10,000, hindi nyo kailangan idaan sa programa namin, pero mapakarami pa hong nangangailangan. So, hindi kami magpapakahaba at today, ginawa natin to dito po sa SM Ora. So, dun po sa inyo, lalo po na yung pamilya ay hindi nakakatikim na kahit papano, 'di ba? Nang medyo may handa kayong konti o kaya dun po sa inyo na meron pong supplies na kailangan o katulad nung sinabi ni Ruben kanina, partly gagamitin nyo sa ministry and nandito na po tayo sa mall, 'di ba? Pero yun nga ang paalala po sa inyo na kung anong ating itatanim, siya ang ating anin. So gamitin nyo sa tama and hindi naman po dyan
ang huli namin tulong. So lalo po dun sa inyo, nagagamitin yan sa business, di ba, sa maliit na sari-sari store, karinderya, or whatever, online selling, paalam nyo sa amin kasi may programa din kami dyan. Di ba? At ganun din po, kung yung iba sa inyo, kaya napapaiyak kasi meron kayong kapamilya na may sakit, di ba? Ipaalam nyo dahil meron din tayong separate na medical assistance program. So, ano ko sa inyo yung formula, ha? Yung formula sa Biblia, dasal, because kailangan mag-communicate ka. Pangalawa is faith. Di ba? Kasi kung hindi ka naniniwala na ibibigay sa iyo, hindi ibibigay sa iyo. Pangatlo is action. Sabi sa Biblia, faith without action is dead. So, maaring totoo, maaring pagdasal mo, Lord, kailangan ng ganitong gamot. Maaring biglang dumating doon. Pero maaari din dumaan sa harap mo yung pre-medical, hindi ka naman nagsabi na itong gamot kailangan ko, hindi na ibigay sa iyo. Kasi ang hinihintay lang pala, magsabi ka na meron, di ba? So, prayers, faith, action, and then yung gamitin nga sa tama. Kasi pag dumating naman yung gamot, oy, sumobra, binenta mo yung kalahati. Yung pala, kapitbahay mo, kailangan din ng gamot, nagdadasal din pala. So, pinagkait mo sa kanya. So, tingin mo ba, pagkakatiwalaan ka ulit ng Diyos? Di ba? So, yun po yung sinasabi ni Lani, ang sarap tulungan, yung tinutulungan yung sarili. So, kung tatlo yan sari-sari store, parehong binigyan mo ng 3,500 o 10,000, yung isa nagsara. Bakit? Ininom sinugal. Yung isa, lumaki ng husto kasi ginamit sa tama. Yung pangatlo, nag-survive, lumaki lang ng konti. Nung tinanong ko, bakit yung katabi mo lumaki ng husto, sa'yo hindi? Ay, kasi sir, yung katabi namin na kalenderya, nagsarado. Binigyan ko rin, tignan mo, bukas na. So, hindi lahat ng success ay nandun din sa sariling negosyo na yan. Kaya, yun ang paalala ko rin sa staff natin. Ang definition natin ng success, hindi lang yung lumago yung negosyo o yung binigay natin na puhunan sa kanila ay lumago. Kasi minsan yung paglago ay dahil nakatulong ka. Hindi necessarily na tumubo yung pera. So please, kung nakakakita din kayo na nangangailangan, tumulong din. And kung kulang, paalam nyo rin po sa amin. No? So again, hindi tayo sumabay sa long weekend. Nagpapasalamat ako sa DSWD, pero iba-iba po ang pag-celebrate natin sa Independence Day. At katulad po nung sinabi ni Mayor Lani, hindi tayo pwedeng nagpapaalipin sa kahirapan, sa kamangmangan, hindi tayo pwedeng nagpapaalipin sa droga, sa masamang barkada. And one way of doing that is tuloy-tuloy yung mga magagandang programa. Pastor Tony, thank you. At isang imbita lang sa iyo, parating ka nun dyan. At thank you sa pagtuturo mo. Nung meron pong tinuturo ko si Pastor Tony at Pastor Jim, yung purpose-driven government. No? So, tinuro nila to po na ang gobyerno ay hindi nandyan para tumulong lang. Di ba? Government is there to do good and prevent evil. Yung iba kasi, ang tingin sa gobyerno, ATM card. Na pag may card ka, may withdraw ka. Hindi po. Ang gobyerno, hindi lang yung opisyalis. Pati po kayo na mga citizens. Pag yung citizens po ay responsible po yung gobyerno. Pag ang citizens ay trapo din po ang leader nyo. Diba? So we hope po, pag ang citizens, ang church ay corrupt din yung gobyerno. So totoo naman yun po, minsan corrupt ang gobyerno pero ang tao hindi. Pero may pagkakataon din po na trapo din yung mamamayan, kaya trapo din po yung gobyerno sa ilan mga lugar. No? So we're here to change that culture. Diba? We're here to change that culture at ipakita na sa maraming lugar, including Taguig, hindi lang natin sinasabing pagbabago. Ginagawa po talaga natin. So please let us know po kung meron pa kayong kailangan, especially nga kung sinabi ko, meron may sakit, baka naman yung inyong paggagastusan, 15,000, kulang pa kayo ng 5. Di ba? Baka sabihin nyo, pag sinabi nyo sa amin, baka tingin namin, wala kayong utang na loob, sapagkat nabigyan na nga ng 10, humingi pa ng 5. Hindi po masama mag-communicate. At unang-una, wala kayong kailangan itanaw na utang na loob. Diba? Dahil yan po ay kusang tulong at yan po, whether government or private, is para makatulong. So kung ganun ang sitwasyon nyo, sir, actually, thank you sa 10. Pero eto po, medical certificate. O bukas po, ipapakita ko sa inyo medical certificate. Bakit? Ang lola ko po, o ang kapatid ko, or whatever, sa amin nakatira, actually, sa isang session pa lang to, let's say kung chemo yan o operasyon, kulang pa hutong Gs. Ipaalam nyo po sa amin kasi maiintindihan naman po
namin yan. Ang ayaw lang namin, yung babalik kayo the next day, sir, ibinabalik ko po yung 10,000. Bakit? Kasi po, pinangsugal ko kagabi, nanalo. So, ibinabalik ko na. Bakit po naming ayaw? Kasi po, maniwala kayo, sa ikatlo, kaapat na araw, babalik ulit kayo. Sir, yung pinanalo ko, sinoli ko, pero talo na ulit eh. So, pengin na naman ng 10,000. So, walang katapusan po yun. So, pinapatawa ko lang po kayo dahil alam ko pong mabigat din yung dinaanan ng iba. So, palakpakan nyo rin po yung mga sarili nyo. And again, salamat sa pakikisa nyo sa activity nito. Salamat din sa DSWD at maraming salamat sa ating private donors and of course, si Ading Cruz, ang ating congressman ng District 1 dahil itinutulak pa rin niya yung 10,000 pag-asa. Kasama ng mga supporters no, na nandyan na sumusuporta sa House of Representatives. God bless you at maraming salamat po sa inyo.